Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong bago lang po ito, di po ba? Dahil nagretiro po ang dati pong DPWH na napakarami pong issue ng korupsyon, si Secretary Bonoan. Ngayon po si Secretary Vince Dizon naman po mga tambay. Ay ngayon po ay puspusan na po dahil kasama po sila siyempre po sa binuo ng independent body na komisyon na mag-iimbestiga sa malawakang korupsyon, lalong-lalo po dito po sa flood control mga kababayan. At ito po, mariin pong pinahayag po ng Secretary Vince Dizon na uubusin daw po niya ang mga tiwali sa gobyerno. Mga kabayan, kaya lang po, sa DPWH lang po yata. Hindi po yata kasama ang mga tiwali na mga congressman sa House of Representatives at sa Senado. At hindi rin po yata kasama ang mga tiwali sa Malacanang. Nagtatanong lang po si Kamanong. Yan. Mariin po niyang pinahayag at talagang matapang na uubusin ang mga tiwali. Kaya lang po, tiwali po sa DPWH at mga contractors. Mga kabayan, aabutin po tayo ng siyam-siyam bago po maubos yan. Dahil lahat po ng departamento sa ating bansa ay mayroon pong korupsyon. Hindi po ba? Custom pa nga lang eh. Isang damukal po na issue ng korupsyon dyan eh. Custom. Lalong-lalo rin sa BIR. Yung mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Hindi po ba mga kabayan? At sa lahat ng departamento. Hindi po ba? Doon lang po sa dating hinawakan ni BP Sara na nakita niya po laganap ang korupsyon din doon eh, di ba? Sa DSWD, hindi po ba? Sa DepEd. Sorry. Sa DepEd, di ba? At lalong-lalo po sa DSWD, lagana po diyan. Hindi po ba? At marami pa pong ahensya sa ating gobyerno. Siyempre, isama na rin po natin yung DA na dati pong naging kalihim po dyan at hinawakan po ng Pangulo yan. Di ba? Yung Department of Agriculture, mga kabayan, grabe din po daw dyan. Pero lahat po yan. Walang exempted po dyan. Ito po, pakinggan na po natin si Vince Dizon, mga tambay. Pasensya na po, napahaba lang po yung ating intro. Noong 2022, may nakita ba kayong may nasimento dito? Doon sa kabila, may nakita ba kayong nasimento noong 2022 hanggang 2023? Wala. Kailan nagawa ito? Kailan? 2 weeks ago? Last month? Last month. So, whose project ito? Tatanungin natin yung mga teacher. Kailan nakita nyo? Kailan nagawa ito? Last month po. Last month. Okay. 2 weeks ago, 3 weeks ago. 2 weeks ago, 3 weeks ago. Mga 3 weeks ago. Okay. Hindi tapos at halos kakaumpisa pa lamang na gawin. Ito ang nadatnan ni na Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at Independent Commission for Infrastructure Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong nang mag-inspeksyon sa flood control project sa Kulaman Bridge Jose Abad Santos, Davao Occidental. Batay sa records, 2022 pa dapat tapos ang nasabing flood control project. Fully paid na rin ang proyekto sa halagang nasa 96.5 million pesos. So ito ay ghost project na nasimulan, napondohan ng previous administration at nag-carry over na lang ngayon, noong 2022. So, kung ano yung nakita natin sa Bulacan, ako personally, nakakita na rin ako ng ganito na wala talaga, pero hinahabol na lang, nung pumutok to, itong isyong to, hinahabol, pinipilit habulin ni yan, kung sino man yan, si St. Timothy yan, kung sino man yan, hinahabol na lang para kunyari may nagawa. Pero wala, ghost project talaga. Dahil sa nadatnan, hindi nakatiis si Secretary Dizon na mapagalitan ng District Engineer na si Rodrigo Larete. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito. Hindi mo ba sila iniisip? Iniisip rin po. Kasi
Bakit ka nagbayad ng hindi complete? Dagdag pa ng kalihim, handa siya na alisin sa departamento ang lahat ng mga tiwaling opisyal ng DPWH sa bansa. At sinasabi ko sa inyo, wala akong pakialam kahit maubos lahat ng DE sa Pilipinas. Kahit maubos lahat ng RD sa Pilipinas. Wala akong pakialam. Kung kinakailangan maubos kayong lahat, uubusin namin kayo. At ipopromote na rin natin yung mga maayos dito sa DPWH na hindi ginagawa yung kamukha nung ginawa dito. Idineklara naman ni ICI Special Advisor Benjamin Magalong na crime scene ang proyekto at pinatitigil muna ang anumang konstruksyon sa lugar. Samantala, ito naman ang binitiwang babala ng kalihim sa lahat ng opisyal ng DPWH. Sa mga ibang DE sa buong Pilipinas, kung ako sa inyo, huwag nyo na akong hintayin na pumunta sa mga distrito ninyo at makakita din ng ganito. Lumapit na kayo, mag-come forward na kayo, mag-come clean na kayo kasi mahuhuli at mahuhuli din kayo ng ICI. Sa DE, sa mga regional director, magsabi na kayo. Huwag nyo nang hintayin na umabot pa sa ganito. Benedict Samson, UNTV News and the Rest. Yeah, mga tambay, nakatutok po sila sa mga DE o sa mga district engineer sa buong Pilipinas po. Talagang po susuyurin po ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. Mga tambay, nandiyan ka na nasa media ka na Bakit hindi man lang pinapangalanan? Katulad po yan sa Davao Occidental po yata yan. Sa Davao. Malaki po ang Davao mga tambay. Diba? Sino po yung nasa district? Yung distrito, yung district representative po. Diba? Mga proyekto po yan Diba? Sino mga congressman doon o representative po? Nung lugar po doon sa Davao Occidental po yata yon. Sino? Ba't hindi man lang po yata nabanggit si congressman doon? Bakit hindi po kasi nila agenda yon? Ang kailangan po habulin at tugisin lang po. Dahil po yan ugat po ng corruption yan Kung nagkakaproblema po doon, yung district engineer at pati po yung sinasabing contractors na parang diskaya po yata yung yung sinasabing na contractors company, di ba? Mukhang sa diskaya pa yata yon, mga kabayan, yung kumpanya. Kailangan sabihin mo na rin para malaman ng taong bayan kung sino ang humawak at kung sino congressman o representative noong Ghost Project doon sa lugar na yon. Hindi po ba? Bakit pagka ganyan po kasing malawak ang korupsyon na dapat mong imbestigahan, lalahatin mo na po yan. Babanggitin mo na lahat. Yung mga pati politiko, pati mayor. Hindi ba? Kasi iniimbestigahan mo na Hindi naman po mangyayari yan kung wala pong sinusunod din yung mga yan. Katulad po ng mga district engineer. Hindi naman po kikilos yan mga kabayan, kung wala pong mga kasangkot yan. Hindi po ba? May mga kasangkot yan na mas mataas sa kanila. Kaya kung sasabihin mong uubusin mo ang mga tiwali at magnanakaw sa gobyerno, hindi mo mauubos. Kasi una-una, ang tututukan mo lang, ito mga district engineer o yung mga tauhan lang ng DPWH. Dapat po, pag nag-imbestiga na kayo sa mga maanumalyang flood control, proyekto po ng mga congressman karamihan dyan Dahil sila po nagdadala ng mga proyekto at pondo sa mga distrito nila sa buong Pilipinas. Napakarami pong congressman dyan. Di ba? 300 plus po ang mga congressman. Sino po ang humahawak at sino po ang congressman dyan? Dyan sa Davao na yan. Hindi po ba yung sinasabi nyo? dapat tapos na yan 2022. Pero hindi nila tinatapos. Bakit? Dahil iba na ang Pangulo. Kasi iba na Pangulo, hindi nila tinapos. Ginawa na nilang Ghost Project. Ganun po ba? Dapat tapos na siya noong 2022. Hindi po ba? Iba na po Pangulo. Maluwag na. Kaya hindi na tinapos. Dahil welcome na. Ibig sabihin maluwag na sa korupsyon. Hindi kaya? Kaya dito po sa nangyayari po sa ating bansa mga tambay, pagka ganito po ang mangyayaring mga investigasyon lang na pira-piraso,
At hindi rin naman po nila pinapangalanan basta-basta ang mga politiko sa mga lugar na pinupuntahan nila. Dahil nahandun din po si Mayor Magalong. Di ba? Yung kasama po siya sa independent body na komisyon na binuo. Hindi po ba? At wala pa rin po silang mga listahan ng mga politiko. Ito pong grupo po nila Mayor Magalong. Hindi pa rin po sila naglalabas ng mga politiko, ng mga pangalan ng mga politiko na sinasabing sangkot dito sa mga proyekto ng pinagmalaki ng SONA na flood control sa buong bansa. Natapos na at hindi na tayo basta-basta bahain man tayo, ay mabilis lang din itong mawawala pagka ang ulan ay humupa na. Hindi po ba? Ang nangyari po, puro po drawing at salita. At ngayon po, gigil na ang DPWH Secretary Vince Dizon. Tutugisin niya lahat. Kawawa kayo ngayon kay Vince Dizon. At yung sinasabi nga po natin, namuti na ang buhok ni Secretary Dizon. Baka po ang mangyari niyan makalbo na po siya, ay hindi pa rin niya po nauubos. At hindi niya mauubos ang mga magnanakaw sa gobyerno. At doon din po sa sinasabing DPWH. Mga kabayan. Kasi yung mga tao diyan, mga kabayan, may mga sungay na po diyan. May mga sungay na po yan umano. Magpapakabait lang po yan pagka stricto ang namumuno. Pagka hindi na po stricto ang namumuno at hindi sila nahuhuli, mga kabayan, lalabas na naman po ang mga gawin nila. Pagnanakaw na naman umano. Hindi po ba? Kaya itong nangyayari pong investigasyon na ito, sa tingin po natin, sa tingin ko po, komento ko po, tatagal po ito ng tatagal. Napakatagal na investigasyon po ito. Hindi pa rin po matutumbok yung sinasabi po nating malaking isda. Matagal pong matumbok ang malaking isda. Pagka ganitong klaseng investigasyon ang uumpisahan at gagawin ng DPWH at ng independent body na mag-iimbestiga daw sa malawakang korupsyon sa ating bansa. Pagka ganitong klase, never hindi matutumbok ang ulo o yung pinakapuno ng korupsyon na bilyon-bilyon ang dinideliver na pera sa kanila. Mga kababayan. Ang gagawin lang po nito ay puntahan po ng puntahan ang mga proyekto. At syempre po, ang mananagot po ng mananagot at lagi pong laman ng balita ay ang mga contractors at syempre po ang mga empleyado ng DPWH. Yan lang po mangyayari dyan. Kasi kung talagang sinasabi nga po natin, uulitin ko, kung talagang gusto mong linisin at ubusin ng tiwali, hindi lang po DPWH employee o mga trabahante dyan ang korap. At hindi lang naman din ang mga kumpanya ng mga contractors ang korap at kumikita na malaki. Di po ba? Ilago mo na. Pangalanan mo na. Uulit-ulitin natin. Pangalanan mo na rin po sana, Vince Dizon. Pagka nagpunta ka at ini-inspection mo ang mga lugar na sinasabi mo maanumalya at ghost project at hindi tapos at napakahinang klase pa pagka ito ay sinasabing natapos. Napaka-low standard ang pagkakagawa. Pangalanan mo rin po para katanggap-tanggap sa aming mga Pilipino. Pag pinuntahan mo ang lugar katulad niyan, nasa Davao ka, di ba? Occidental o anuman yung lugar na yan o saan mang syudad yan o distrito ng Davao. Pangalanan mo po yung mga politiko at mayor. Di ba? Pwede mong pangaralan Ano nangyari sa mayor dito? Bakit hindi nyo malang binantayan yung proyekto ng DPWH? Ano nangyari sa binigay na pondo ng congressman sa distrito na ito? Di po ba? At nang hindi na namin iboto,
At mamarkahan na namin kung sino yung mga politiko na yan. At yung mga politiko na yan, yan ang dapat pong tutukan din na imbestigahan kung gaano nakarami ang iniyaman yan. Di po ba, mga kababayan? Kaya po mga kababayan, ulit-ulitin ko, pagka ganito po ang gagawing imbestigasyon ng gobyerno, mga kababayan, hindi na po Pangulo si BBM. Baka hindi pa rin po natatapos at nauubos ang mga magnanakaw na sa gobyerno at mga politiko. Hindi ba? Hindi mauubos eh. Hindi kayang ubusin, mga kabayan. Dahil unang-una, paano mo mauubos? Sila-sila rin. Kahit yung mga politiko nga papangalanan mo. Pagkatapos na pangalanan mo, mga ilang panahon lang, babalik na naman. Mananalo na naman politiko. Sila na naman. Ganyan po nangyayari sa atin Di ba? Yung katulad po ni yung mahilig sa saba. Di ba? Pinangalanan, involved sa pulburon, nakulong, tapos napalitan ng administrasyon, nakalaya, politiko na naman. Nakita niyo po sistema ng ating bansa. Yung may mga record, nakakabalik. Kaya nga yung sinasabi natin, paano mauubos ang mga magnanakaw? Sila-sila rin yun. Sila yung pinagbibintangan mo magnanakaw, sila yung pinagbibintangan mo involved sa pulburon, sila rin yung maglilingkod sa'yo ulit. Di po ba? Sino po may kasalanan? Tayo ring mga Pilipino. Dahil nasisilaw tayo sa pera na binibigay nila na galing din sa atin. Real talk. Hindi po ba? Naisingit ko lang po. Yan po mga kababayan, ang panggigigil at galit na uubusin daw po ni Secretary Dizon ng DPWH ang mga tiwali. At kahit daw po wala nang matira sa DPWH na mga tiwaling empleyado, lalong-lalo po ang mga engineer, mga kababayan. Sana rin po yung sinasabi ni Secretary Dizon ay magkatotoo, mga kababayan. Hanggang siya ay nakaupo dyan, ay matupad po sana niya na malinis niya ang DPWH. At syempre po, yung lagi po nating hiling, pangalanan mo po, Secretary Dizon, ang mga politiko sa pinupuntahan mong may mga ghost project na sinasabi po ninyo. Pangalanan po ninyo naman ang mga congressman, mayor, governor sa lugar na yan. Hindi po ba? Yan po i-komento ko lang. Sana katanggap-tanggap po yan. Ito ay distrito ni Congressman ganito. Ito ay distrito ni Representative ganon. Hindi ba? May pangalan. At may ghost project dito sa lugar ng distrito ni Congressman. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa patuloy pong nagsusubscribe, thank you po. At syempre po maraming salamat din po mga kabayan sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga tambay. Thank you po sa mga dasal. Pagkaisahin po natin na ipanalangin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte na sila po'y mailayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte. At syempre po makabalik po siya sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo pong mga dasal. At ganun din po mga tambay, tayo po'y manalangin na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Thank you po mga kabayan. Sa muli, paalam. Ingat po. Bye-bye.